This morning, we will just continue what we have left to complete the messages for this series. Although it is not complete in the sense that every aspect of it was preached. Naging very selective lang ako doon sa ating tinalakay dito sa chapter 4 ng Pilipos, yung aklat ng Pilipos, yung sulat, yung liham ni Pablo sa mga taga-Pilipay. At sa umagang ito, nung nakaraang linggo, kung maalala ninyo, ang tinalakay natin at tinutukan ay yung verse 8, yung chapter 4, verse 8. So it is about our thought life. Because it says there that finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. And now, this morning, we will just expound on the next verse. What you have learned, verse 9, and received, and heard, and seen in me, practice these things, and the God of peace will be with you. Mingi tayo ng tulong sa ating Diyos sa pag-unawa ng mga salitang ito. Aming Ama, lahat po na nangangaral ay naghahanda. May mga naghahanda ng mainam, may mga naghahanda ng pahapyaw. Ngunit gaano man ang ginawang paghahanda ay hindi dito nakasalalay kung magtatagumpay ang pangangaral ng iyong salita. Salamat dahil ang banal na Espiritu ang siya naming tagapagturo. Siya ang nagbibigay luwalhati sa mga gawa ng aming Panginoong Jesucristo. Siya rin ang nagpapaliwanag sa amin para madakila sa kahulihan ang persona at ang tinapos na gawa ng Panginoon para sa aming mga makasalanan. At ang lahat ng papuri ay umuuwi sa iyo. Kaya sa umagang ito, ganon din ang aming panalangin na sana nga ang banal na Espiritu mismo ang magturo sa amin sa paksa na aming pag-aaralan ngayon. Sa hangarin na you own our worship, you will look on it as acceptable, not because we are acceptable in our very persons, but to the merit that we have because of who Christ is to us, because of what He has done. We thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Now, alam niyo, itong verse 9, ito yung pagbalanse ng sinasabi ni Pablo dito sa paksa niya. Kasi napakaganda nung pag-aaral natin nung nakaraang linggo dahil sabi dyan saan mo ba ilalagak yung iyong isip na pag ginawa mo yon ay you will experience sustained peace from God. And mind you, again, bilang warning, siguro, kasi, di ba, tinatawag natin ito na ito yung mga bagay na ipinapagawa sa atin ng Panginoon sa Kanyang salita na kung hindi natin gagawin, we will forgo the blessing of peace. So hindi, unang-una, nais kong balaan tayo na wag nating maintindihan na ito ay may
patungkol sa yung pagtanggap ng Diyos sa atin bilang matuwid sa kanyang harapan dahil sa ating ginagawa. So, hindi yun ang ating pinag-uusapan. We are never implying that God's blessing is entirely dependent it's entirely dependent on what we can do. As if we own even the motivation, even the strength to do a thing. So, yun ang dapat na malinaw sa atin. So, tayo ay inuutusan ng Diyos sa kanyang salita, pero malinaw sa ating mga Kristiyano na naligtas dahil sa biyaya, na nagagawa lang nating sumunod sa utos hindi dahil meron tayong angking kakayanan para sumunod. Kung hindi mismo ang Diyos na nag-uutos sa atin, ang nag-aabot din sa atin ng mga instrumento para masunod natin yung kanyang kalooban. Kaya sa kahulihan, walang uuwian ng papuri, kundi ang Diyos pa rin. Kaya di ba minsan pinagtatalunan ng mga Kristiyano, ang kaligtasan ba meron bang partisipasyon yung tao? Siyempre wala, di ba? Monergistic. Especially pagka pinag-uusapan yung regeneration, yung pagkakaroon natin ng buhay, yung second life. Yung first life natin nasa ilalim ng sumpa dahil namuhay na tayo. Magmula sa sinapupunan pa lang ng ating ina ay nasa ilalim na ng kasalanan. Ngunit yung ating ikalawang buhay sa Espiritu, yun ang buhay na nagbigay sa atin ng tamang kaugnayan sa Diyos, at kung kaya meron na din tayong kakayanan na kung ano man ang iutos niya ngayon, ay meron tayong puwersa from within para sundin ito na nanggagaling sa tamang motibasyon. Na sa mga hindi Kristiyano, kaya kulang na sabihin na di ba't nakakagawa din naman ng mabuti ang mga Kristiyano? Ay, totoo naman yon. Minsan nga, mukha pang mas mabait yung kapitbahay mo kaysa sa'yo. Dahil mas mababa ang boses niya. Ikaw, mas madalas, ikaw yung nag-iingay sa komunidad. Diba? So, pero, ang kaibahan ng mga Kristiyano, yes, nalalaglag sa kasalanan, pero agad din na nalulungkot dahil dito, humihingi ng tawad, at binibigyan kasiguruhan ng Espiritu na nananahan sa kanya na siya ay napapatawad dahil kay Kristo. Dahil sa Panginoong Hesus. Dahil sa kanyang ginawa. Kaya sa atin, ang kaibahan natin sa hindi Kristiyano ay kaya hindi kumpleto na tanggapin ng Diyos yung mabubuti nilang gawa dahil dapat pati motibo sa paggawa nito ay evangelical. Ibig sabihin, motibo that is pumped by the gospel or that is coming from the gospel. Kapag motibo na, ay hindi, ako, mabait ako kasi para purihin ako ng kapwa ko. Mabait akong empleyado para ma-increasean ng sahod ko. So, maraming mabubuting empleyado. Pero siyempre, pag tinanong mo, wala ka naman sigurong ma-interview doon na unbeliever na ang sasabihin sa iyo, mabait ako empleyado kasi ang Diyos ay mahabagin sa akin at gusto ko siyang luwalating kahit sa trabaho ko. So, yun ang kaibahan, mga kapatid. So, dito, bakit ba dito ko to sinimulan? Kasi ang pag-usapan natin ay paggawa. Nung isang linggo ay pag-iisip. Okay? Dito naman, ang iniuutos sa atin dito ay meron tayong gagawin. Okay? Kasi sabi dyan,
Practice these things. Yun yung command, okay? Practice these things. Put that into action. Do it. Yun ang ibig sabihin ng command. At ano yung pinapagawa niya? Sabi ni Pablo, what you have learned and received and heard and seen in me, practice. Do these things. At ano yung incentive or motivation? The God of peace will be with you. Now, alam niyo dito sa aklat ng Pilipos, meron itong parang halos kapareho ng thought doon sa chapter 2, verses 12 to 13. Ito, a very famous passage also, and one of the gems of Philippians, one of the most repeatable messages in the book. Okay? Sabi diyan, therefore, my beloved, as you have always obeyed, so now, not only as in my presence, but much more in my absence, work out. So there is the word. Do it. Do. Work out. Now, pansinin nyo hindi work for. Hindi yung pagtrabahuan mo ang iyong. No. May kaligtasan ka na, pero patingkarin mo. May mga gagawin ka para makitang ligtas ka. Ayan ang sinasabi. Okay? Work out your salvation with fear and trembling for. Ito naman yung incentive. Meron ding for, it is God who works in you, both to will and to work for His good pleasure. So dito sa dalawang talata, dalawa yung worker. Yung Christian at yung Diyos mismo. Kasi sabi, inutusan niya mga Kristiyano doon sa Pilipos, work out, you Philippian believers, work out your salvation. Because it is God who works. Okay? Now, ano uli ang kaligtasan? Monergistic, synergistic. Si Jerome palagi ko nadidinig. So, in one sense, it is monergistic, especially when talking about justification, regeneration. So wala tayong lahok talaga doon. Wala tayong participation doon. Well, actually, meron din participation sa justification kasi tayo yung nag-express ng faith, di ba? Tayo yung hindi naman, God does not believe for us, di ba? Tayo mismo yung nanampalataya. Kaya lang, pag binasa mo naman yung isang banda ng scripture, yun daw pananampalatayang in-exercise mo, regalo niya din. Talaga nga namang lahat ng bagay ay sa kahuli-hulihan pagka inanalyze mo, sa Diyos talaga lahat galing. Kaya sino dapat ang purihin? Dapat Diyos lang. Kahit meron pang we just look at our participation as God's gracious offer to us of His heart na yung ating participation is not as if God cannot do it by Himself. No. He is expressing graciously na He wants us also to experience His actings. Yun ang ibig sabihin. Kaya mga kapatid, so there is always a balance created between what we are to do and to strive to be, and on the other hand, what is already
true of us. That is why both the directives and the incentives are present in these two passages. Now, mas uukulan ko ng, ito muna yung tatalakayin ko, yung parang isang parallel passage niya, yung Philippians 2. Now, yung implikasyon dyan ng mga directive, ano yung mga word of directive dyan? Siyempre, yung obey, di ba? Work, sa verse 12. Do, sa verse 14. Be blameless. Shine, verse 15. Hold fast, verse 16. Now, ano naman yung mga reassurances? Verse 13, God is at work. You are God's children. You are lights. Verse 15. So, palagi silang magkahalo. So, this is the balance and testimony of these verses. That the Christian life, growing in the likeness of Christ, is a blend of rest and activity. Now, ibig sabihin nun, ano ba ibig sabihin ng rest? Rest in the sense that we are resting as a Christian confidently on what God is doing within. Dahil naniniwala tayo na ang unang regalo ng Diyos para sa mga mananampalataya ay siya ay ang Diyos mismo sa persona ng banal na Espiritu. Biro mo, ang unang regalo ng Diyos sa atin ay Diyos mismo sa persona ng banal na Espiritu. Kaya meron tayong assurance, merong kapahingahan ng kaluluwa natin na kung ang Diyos mismo ang pinanggagalingan ng kakayanan from within, na galing doon sa nananahang persona ng Diyos sa atin, ang banal na Espiritu, tayo ay merong kapanatagan ng kalooban, meron tayong kapayapaan na what God had begun, He will complete. Yun sa atin. Kaya sa atin, hindi tayo nalalagutan ng pag-asa kapag kahit araw-araw ay meron tayong kasalanan, pero alam natin na araw-araw, lagpas ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo sa bawat kasalanan natin. Lagpas ang kanyang biyaya, lagpas ang binayad ng kanyang sakdal na buhay para takpan ang lahat ng ating pagkukulang, pagre-rebelde, pagsuway sa Diyos. Kaya nga makaasa tayo na talagang in that sense, our soul can rest. But on the other hand, it is also actively pursuing. So merong aktibo na hindi passive, ibig sabihin, meron tayong mga sinusundang yapak na dapat ay nakikitaan sa atin ng determinasyon na gawin ang mga bagay na yun. Kaya nga sabi ni Pablo, di ba? Doon sa verse 9, ano yung sabi niya? What you have learned and received and heard and seen in me. Now, ano yun? Ano ba yung what you have learned? Ito sigurado, malamang ang ibig sabihin ni Pablo dito, ito yung mga bagay na itinuro ni Pablo ng personal doon sa mga taga-Pilipos. Kaya lang, nung sinulat mismo ni Pablo, ang sulat na ito, nakakulong siya. Most probably sa Rome. Now, hindi lamang yung wala na si Pablo, wala na. Wala na si Pastor Joseph, wala na. Parang, kumbaga sa ano, di ba? Ganon.
Pero medyo siyempre, magtsatsaga na lang kayo sa, ano, sa amin. Okay. Pero, ibig sabihin, merong angkop na biyaya ang Diyos sa bawat panahon, sa bawat pangyayari na pinapahintulot niya. Kaya yung sinasabi ni Pablo, hindi ko na kayo natuturuan, pero there is a depository of truth that you receive. Yun yung sinabi ni Pablo naman kay Timothy, di ba? Guard the truth that you receive. Ibig sabihin ng receive dyan, yan ay technical word doon sa revelation mismo ng God. At kapag pinag-usapan ay revelation, ano na ito ngayon sa ating panahon? Ito na yung scripture, di ba? Ito na yung kumpletong sulat at habilin ng Diyos sa kanyang salita na kumpleto na nasa atin as a depository, meron na siyang inilagak. Kaya ang lahat ng dapat nating malaman ay nariyan. And heard. Now, yung heard naman, nagbasa ako ng ilang commentators. Ang united understanding nila dito, this has something to do with Paul's reputation. Kung ano yung nadidinig niya, nadidinig ng mga tao tungkol kay Pablo. Kaya si Pablo, kahit na nakakulong, kahit na balitaan nila na nakakulong si Pablo, ang sabi niya dun sa chapter 1, mas lalo ba daw sumigla yung mga Philippian believers na mag-share ng ebanghelyo. Mas lalo silang ginanahan. Hindi sila nadismaya. Ibig sabihin, yung reputasyon ng pagkakakulong niya, it has something to do with the gospel. Yun ang sabi kasi niya mismo, di ba? Ang pagkakakulong ko dito ay dahil sa ebanghelyo. At bukod dun sa mga Praetorian Guard na nagbabantay sa kanya na meron doon ay naligtas pa nga, kahit saan dalhin si Pablo, at nababalitaan yan ng Kristiyano at hindi Kristiyano, at yon ay nagpapakita ng epekto mismo ng ebanghelyo sa buhay niya. Now, ano naman yung salitang sin? It has something to do with how Paul conducted his life as a model. Kung ano yung nakita nyo sa akin, sabi ni Pablo, nakita nyo ako, nagmukmuk ba ako nung nakulong? Nung binisita ba ako dito ni Epaprodito, nakita niya ba na bagsak talaga yung mukha ko at hindi maipinta? Samantalang ang sabi niya pa nga doon, nung siguro sinabihan siya ni Epaprodito, Paul, Apostle Paul, may mga nangangaral nga ho dyan, parang iniinis lang ho kayo . Di ba, yun ang sabi niya, kasi yung iba daw, nangangaral mula sa motibong tama, di ba? Pero meron daw nangangaral din para inisin lang siya. Akala yung, wala na si Pablo. Ayan, kami na ngayon ang nangangaral dito sa buong Philippian community. Akala nila mapapanghina nila yung loob ni Pablo. Hindi. At doon niya binanggit na, I rejoice. Alam niyo, hindi natin pinag-aralan yung rejoicing, pero yung rejoicing, yung aral ng rejoicing in the Lord ay napaka-dominanting tema dito sa Philippians. Now, ang isang reason ko bakit hindi ko na yung tinalakay, kasi ilang beses din tayong naturuan doon sa series sa Nehemiah, especially sa chapter 8, ng tungkol sa this joy that comes from the Lord.
So, yun din ang isang reason ko bakit medyo nilaktawan ko na din yun. So, as to my estimation, fresh pa naman yun sa atin. Pero, yun nga, si Pablo, kahit sa pinakamahirap na sitwasyon, siya ay deliberately, he chooses to be joyful. Now, kayo, ganun ba? Are you deliberately saying to yourself, yes, this is a problem, but I will not be overcome by this. I can still rejoice. Mas marami pa rin ang biyaya ako kesa sa mga bagay ng magdidismaya sa aking spirito. So dapat ganun tayo, katulad tayo nung diwa ni Pablo dito. Kaya nga, mahalaga yung not just the teaching side, di ba? Kung hindi how the teaching is modeled to us. Pero siyempre, sino ba ang pinakadakilang modelo ng isang nagtuturo? Ang Panginoong Jesucristo. Kasi mismo dito sa aklat ng Pilipos, isa sa tinuro ni Pablo, yung chapter 2 ng Philippians, yun yung, anong tawag natin doon? Sa isa sa pinaka magandang passage ng Philippians, ay yung chapter 2, verses 1 hanggang 11. Mahaba yan para basahin. Pero ang tinutukoy dyan ay imbis na para hindi ka selfish. Kaya ang sabi dyan, do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves. Tapos, let each one of you look not only to his interest, but also to the interest of others. Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus. Then, magmula sa verse 6, doon niya na sinabi kung ano ang ating Panginoong Jesus in terms of His mind should be in us. Dahil He is the one who, though He was in the form of God, He did not count equality with God a thing to be grasped. Emptied Himself, taking the form of a servant, being born in the likeness of man, being found in human form, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. At ito ang naging tagumpay ng Panginoong Yesus. Ano ang ibinigay ng Diyos Ama sa Kanya? Therefore, God has highly exalted Him and bestowed on Him the name that is above every name, so that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. So He is a perfect model for us. Dito, binanggit lang na isang tinatarget ni Pablo, yung para mawala yung pagiging makasarili at hambog. Dahil kabaliktaran nito si Jesucristo sa ipinakita niyang mga katangian, lalo na nung si Kristo na Diyos ay nagkatawang tao. At siya mismo, mga kapatid, hindi lang humility ang ipinakita ng Panginoong Jesucristo. Obedience. Okay? Kaya mismo ang Diyos, kung bakit why God highly exalted Him and bestowed on Him
the name that is above every name. Hindi lang yung pagpapakababa niya, kung hindi yung kanyang obedience sa Ama ang itinampok dyan sa talata na yan. Dahil even to the point of death, He became obedient to the Father's will para lamang tayo ay maligtas na mga makasalanan. Kaya, kaninong teaching at example ang inaalaw ninyo para hugisin ang inyong buhay? Sino ba ang mga, ang Diyos ba talaga? Si Jesucristo ba talaga ang inyong idolo? Siya ba talaga inyong hinahangaan? Siya ba talaga yung pinakamarangal, maringal, pinakamagandang persona sa inyo na dapat tularan? Dahil kasi kapag hindi lumagpas patungo kay Jesucristo yung mga modelong hinahanap natin, mabibigo tayo. Halimbawa, nakatingin lang tayo sa mga leaders ng church, mabibigo tayo kapag yun lang, titigil sa kanila yung pagmumodelo na titignan natin. Dahil kasi minsan mga leaders mismo makikitaan natin ng panghihina, pagbagsak sa kasalanan, nangangaral ng, di ba, mga leaders kadalasan, kahit sinong preacher, sinasabi niya na tayo'y puno ng kasalanan. Pinanganak sa kasalanan. Araw-araw nakakagawa ng kasalanan. Pero pag sinabihan mo, Pastor, parang kasalanan yung ginawa mo. Pastor, parang mali yung desisyon mo doon. Parang hindi yun ang kalooban. Ha? Mali? Nalimutan niya na lahat yung mga doktrina niya. Biro mo, linggo-linggo sinasabi niya, parang siya yung pinaka-humble na tao doon sa buong kwarto. Dahil pagkakasalanan, talagang amin niya na talagang walang ligtas sa kasalanan. Pero wag mo lang sasabihin sa kanya ng personal. So, doon tumitigil ang pagkadismaya natin sa lahat ng tao. Kaya, mga kapatid, tumingin tayo kay Jesucristo na totoong tunay na modelo. Kaya alam niyo, isipin niyo mga kapatid, hindi tayo pinakakuha ng kapayapaan, hindi pinangakuan ng Diyos ng sustain na kapayapaan yung mga nakikinig lang. Kung hindi yung mga gumagawa. Kasi yan ang sabi ni James, di ba? Sa tinuturo sa atin ni Brother Jesse. Faith without works is dead. Para ka lang daw na nalamin, kita mo yung sarili mo, tapos nalimutan mo na pag-alis mo doon. Now, let us talk about yung ikalawang bagay na yung una, parang di ko pa binabanggit yung mensahe ko di ba? Oo nga, no? Oo nga, nakakalawang puntos na ako. Wala pa akong binabanggit na mensahe. Okay, ito yung mensahe, mga kapatid. Minsan talaga ganyan. Lalo na pag kulang sa aral. Okay? Kulang pa sa tulog. Ito yung message. God's peace comes when truth is not only taught and modeled, but also practiced and lived.
Simple lang naman, di ba? Ang kapayapaan ng Diyos ay dumarating sa atin pagka ang katotohanan ay hindi lamang natututunan at minomodelo sa atin kung hindi ginagawa at ipinamumuhay. So yun yung makalimutan nyo na nga lahat ng sinabi ko nung una. At least, kaya dapat daw talaga palaging may message statement. Kasi yun lang yung matandaan niya ay nakuha niya na yung pinaka punto nung sermon na yun. So, I have 2 points. Number 1, simple lang, put obedience into action. At secondly, empowerment through divine action. Okay? So, napaghalo-halo ko na yan, pero I will say another thing about putting obedience into action. Yung salitang workout, doon sa verse 12 ng chapter 2, pasensya na kaya, naggaganong-ganon tayo doon sa 4 tsaka doon sa 2. Now, yung workout doon, it has a sense of bringing to completion. Ibig sabihin, kapag ka nakikinig ka lang ng nakikinig, gandang-ganda ka kada linggo, lalo na pag si Pastor Joseph ang nagpipreach. Palaging gusto mo siyang purihin. Gusto natin siyang purihin dahil talagang napakalinaw ng kanyang pangangaral. Pagka puro hanga lang tayo, pagka hanggang doon lang tayo, ang ganda ng message. Ang ganda ng sermon. Tapos pag uwi ng bahay, wala naman nagbago. Hindi pa din nagbabasa ng Biblia. Pagka may problema, hindi naman nananalangin. Kaya puro pag-aalala. Pag may kaalitan, hindi gentle. Yun ang sinasabi sa atin dun sa mga unang talata, di ba? Doon niya itinutok yung example ni Jesucristo. In resolving conflicts, there should be gentleness. Pinag-aralan din yung bakit walang pagkakaisa. Pinag-aralan din natin yon. So yung mga bagay na pagka tumigil tayo sa ganda lang ng mga naririnig natin at nakikita, modelo man yan o embodiment man yan ng kanyang mga tinuturo, pero hanggat hindi tayo ang inaabot in actuality sa mga gawa, ay baliwala. Yun ang sinasabi sa atin. Kaya merong aspeto ng kaligtasan na kumpleto, pero yung gawain ng pagpapabanal sa atin, ito ay proseso. Dapat nating tandaan yun. Kaya, imbis na tayo ay we remain passive, we remain dormant, parang baka naghihintay ka lang na, siguro one day, paggising ko isang araw, ang isip ko ay punong-puno ng kabanalan. Kaya ang salita ko sa bawat makakasama ko ay lahat makapagbibigay ng pagpapala sa makakarinig. Hindi yun mangyayari, mga kapatid. Kasi isipin natin na yung working out of our salvation is a pursuit. It is a following after. It is a pressing on. It is a contest. It is a fight. It is a race. Puro lahat yan sa scripture natin nabasa yun. Kaya hindi pwede na nag-a-acquire lang tayo nag-a-acquire ng talagang
talaga namang mako-comfort ang ating kaluluwa. Pero mas mako-comfort ang ating kaluluwa pag mismong sa buhay mo, nakikita mo yung mga prinsipyo na ipinaliwanag ng maganda. Dapat may magandang outcome mismo yan sa, halimbawa, sa pagpapasya mo. Kung ano yung mahalaga. Kung ano yung iisipin mo, saan mo ba itututok yung isip mo. Kaya siguro tanungin natin, ano na ba ang nagbago sa inyo magmula nung pinag-aralan natin itong mga batas na ito na kung susundin natin ay ang regalong galing sa Diyos ay kapayapaan. Meron na bang nagbago? Ba, nung pinag-aralan natin yung regarding the law of our circumstances, that instead of worrying, you pray, ang tanong ngayon, nagpe-pray ka na ba? So, yun, ganun lang naman ka-practical, di ba? Ang ganda nung naiyak ako dun sa mensahe natin tungkol sa huwag mag-alala. Ngayon, nag-aalala ka pa rin ba? At mas nag-aalala ka ba kaysa mas nananalangin ka? Kasi dapat, para makumpleto yung proseso ng ginagawa ng Diyos sa buhay natin, makita natin na yung mga natutuhan natin ay naging aktualidad. They became flesh and blood in our experience. Kasi kung hindi, parang hindi kumpleto yung proseso. Kaya mga kapatid, seryosohin natin yung ating paggawa. Hindi para kuhanin uli ang pabor ng Diyos para sa kaligtasan, kundi dahil sa kaligtasang ipinagkaloob niya, tayo ay may kakayanan na gumawa. Sapagkat secondly, we have the empowerment through divine action. Kasi ang sabi dyan, it is, anong sabi? For it is God who works in you both to will and to work for His good pleasure. Now, sabi dito sa isa sa mga commentator, sabi niya, in every action, there are two aspects to be considered. The will and the deed. Yung pagpapasya at yung paggawa. Okay? Tama nga naman. And one or other of these is often our downfall. Ano ibig niya sabihin? Minsan may bagay tayong alam natin, pero hindi natin magawa. Di ba? Pero meron ka namang ginagawa, di ba? May ginagawa ka na parang hindi mo kayang gawin. Tama ba yun? Parang magulo Oh. Either we cannot bring ourselves to choose what we know to be right, yun pala meron naman pala siyang sinabi dun or else, having chosen it, we fail to do it. We cannot bring ourselves to choose what we know to be right, or else, having chosen it, kahit pinili nga natin na gawin, kaya lang, hindi naman talaga natin ginawa. Marami naman ganyan, di ba? Alam mo, nalalago ka sa pananampalataya pag nagbasa ka ng Biblia. Pagka nanalangin ka, kapag ka nasa church ka, meron kang kaugnayan sa iglesia, kapag ka nasa panambahan ka sa araw ng pagsamba. So lahat ng mga itinalagang paraan ng biyaya, alam mo lahat yon.
Pero, dapat gawin mo yun. So, yun yung sinasabi niya na prinsipyo, mga kapatid. Kaya lang kasi, sin has corrupted both the power to choose and the power to accomplish. Kaya minsan, mali-mali ang ating desisyon sa buhay dahil kasi tama yung ating mga narinig, kaya lang hindi natin isinasagawa. But, take heart, God is effectually and ceaselessly at work in you, both to will and to work, to recreate our wills and to impart to us His own capacity for effectual working. Kaya, again, the good news is, sa kahulihan, kagaya ng sinasabi ko kanina, ang Diyos ay hindi tayo papabayaan, ang kanyang mga anak. May mga okasyon that we will be allowed to fail. And that is not because of Him willing it, but because we are willing to do what He has not said. But in the ruling sovereignty of God, since He is the most wise, He can convert even our failures and weaknesses. And in the end, would give glory to His great name. Kaya sa umagang ito, sana sa pagtatapos nitong ating pag-aaral dito sa chapter 4 ng Philippians, up to this verse, no? Kasi baka may isa pang magandang talakayan doon sa chapter 4. Pero ang sinasabi natin, sana magkaroon ng hugis ang buhay natin na masasabi nating may kapayapaan ng Diyos sa buhay natin dahil nangyayari sa atin yung mga ipinag-uutos niya na lakaran natin, mga kapatid. Kasi otherwise, we would forfeit the blessing. We would forfeit that nearness which we always covet. Kasi ang sabi ng Panginoon yung, di ba, ang sabi niya doon sa verse 9, ang isang bagay doon na mapapansin ninyo, hindi lang siya God of peace. May kaduktong pa sabi ni Pablo. The God of peace will be with you. So, hindi lang Diyos ng kapayapaan o kapayapaan mula sa Diyos, do sa verse 7, ang matatanggap natin, kundi yung mismong nearness niya. Because that is the fullest expression of us having that peace of God when we have that sense of His nearness. Kaya sana yun ang panalangin natin na pangyarihin ng Diyos sa ating kalagitnaan. Tayo manalangin. Aming Panginoon, salamat pong muli sa iyong mga salita. Ikaw na po ang magdala ng kapangyarihan nito sa pamamagitan ng gawa ng Espiritu. Gaano man ang mga pagkukulang nito sa pangangaral, ay ikaw po ang soberanong magmulat ng aming isip. Nang sa ganoon, yung pangako mo ng kapayapaan sa amin ay talagang maranasan namin. Sapagkat we will not just be hearers of your word, but more so doers of it.
For in doing so, it validates our profession as saved, as the one who received salvation from you. Sapagkat kung hindi uuwi sa paggawa ang aming mga narinig, naintindihan, naunawaan, nakita, ito po ay baliwala. Sapagkat alam namin na ang lahat ng itinuro mo sa amin ay may kapangyarihan na magbago sa amin. Meron itong kapangyarihan na magbigay ng kakayanan sa aming makasunod sa iyong kalooban. Kaya yun po, Panginoon, ang inyong pangyarihin sa amin. At kung may kasama kaming mga hindi mananampalataya, nawa ay sila yung lagutan mo ng pag-asa kung sila ay nakatingin pa rin sa sarili nilang paggawa para sa kaligtasan. Sana wag mo silang bigyan ng kapayapaan kung ang inaasahan nila para tanggapin mo sila ay dahil sila'y mabait, dahil sila'y hindi nag-aargabyado ng kapwa. Lahat ng mga pagmamatuwid nila sa sarili, sana ito ang kanilang itakwil at pagsisihan. At buong pagtitiwala na panampalatayanan ang tinapos at kinumpletong gawa ni Jesucristo para sa makasalanan tulad namin. Kaya Panginoon, sana po umuwi sa iyo ang lahat ng luwalhati sa lahat ng pwede mong pangyarihin sa oras na ito, whether to us as your children and to those who are still outside of your family. We thank you in Jesus' name. Amen.